So guys, this is Dauba Gaming. Magtuturo tayo kung paano tayo makapag-earn ng 1 million gold per day. So, kahapon nag-live tayo and yung gold natin is around 8.3 million. Eto. Tapos ngayon, kinamagahan na nag-farm ako, naging 8.7 na. Meron kasi akong isang specific spot na pina-farm na around 400 to 500 to 600k. Depende kung gaano kakatagal nag-AFK. Tapos, tuturuan ko rin kayo kung saan nakukuha yung mga gold. Mostly. So, eto yung pinakaunang main source para sa akin. Dito sa main quest. Main quest kasi is yung binibigay 150k, 150k, 150k. Laki niyan. Sobra. Siyempre, kung chapter 1 pa lang kayo, konti pa lang yan. Konti. So, 30k. Habang papatagal, papataas yan. Kaya ito, sa chapter 23, 150k na. Papataas basta yung gold. Next naman is yung side quest. Quest is yung side quest. Ito. Lahat yan. Tapusin nyo yung lahat. Kasi meron yung binibigay na pouch. Ito. 70k yung isa nito pag nabibenta nyo sa market. Hindi pala market. Yung sa mga NPC. Benta nyo yan palagi. Meron kayo. Basta ito, lahat to tapusin nyo yan. Kasi meron. Mga milyon ang aabutin ito pag nyo. Pag natapos nyo. The next is yung daily quest naman. Sa daily. Kada daily, merong gold na binibigay. Yan. 8,9, 9,000, hanggang 9,4. Meron pa nga 10k. Ito 10k. 10,6. Ito yung pinakamataas. 10,6 para sa akin. Kasi hindi ko pa kaya yung iba. 45 kaya ko naman, pero medyo matagal sa magastos sa pots. Siyempre, nagtitipid tayo ng gold. Kaya, ano na muna to? Pass na muna natin. Hanggang 43 lang muna tayo. Dito sa Bear Branch. Then, ito pala sa sa daily quest. Pero ditong technique. Una, dito sa Forest of Training pala. Tuturo ko sa inyo. Pasok muna kayo dito sa level 40. Tapusin nyo muna tong tatlong to. Diba? 8 yung bigay. 24k din yan. Tapos after nyo matapos tong tatlong to, dito na kayo sa Forest of Training. Tapusin nyo rin tong tatlong to. Nasa 40k plus, 49k yung makukuha natin. Minus yung minus yung pag-entrance. Siguro mga 40k na lang. Yun yung isang technique dito sa Forest of Training para marami yung gold na makukuha sa materials. Next naman is yung sa dungeon dito. Tano Prosperity. Tano maganda, level 30 o level 40? Para sa akin, kung one hit mo na yung level 30, dito ka na lang sa level 30. Kasi dito sa level 40, ilang hits pa ako dito mga nasa 10, 7 or 8, ganyan. Kaya dito ako sa level 30 nagko-farm kasi nasa 1 hit, 2 hits, ganyan. Kaya, basta bilis yung gold. The more monster you kill, mas marami yung gold na bibigay sa'yo. No more chances pala. And the more chances, hindi pala the more gold. The more chances na mag-drop ng gold yung monster. So, next is yung guild. Depende sa guild kasi ninyo yan Kasi meron dito sa amin, every Saturday yata. Every Saturday, 8 PM yung pag-guild namin. Guild dungeon. Eto, si Bossing. Mag-drop yan ng 1M na gold. Kada patay nyo ng boss. Basta 1M, yung drop niya na gold. Depende na lang yan sa hatian nyo kung paano. Saan ka ba ma-check na nag-drop to ng 1M? Eto pala, guild dungeon loot. Basta 1M yan, 1M. Pero yung 1M, hatian nyo yun kung ilan kayo nag-participate. Dito yung lalabas sa storage. Depende na lang sa guildmaster nyo kung paano niya hahatiin lahat-lahat. Kung merong pantay-pantay, kung merong lamang, kung pa-prioritize ninyo yung mga cleric. Depende na yun sa nyo. Sa guild nyo. Next naman is yung event. Meron ng event si Nightcrown na, eto gold pass. Pero di natin binibili kasi F2P lang tayo. Nagtitipid tayo ng diamonds. Pero kung gusto nyo bilhin, why not? Ito kasi, chances lang kasi to
palagi ko nakukuha dito is 30, 90, 150. Ito lang tatlo. Di pa ako nabibiyaan nito. Medyo malas yung account natin. Kung gusto niyo bilhin, nasa sa inyo yan. Pero ako, tipid-tipid muna ako sa diamonds. Lastly, mobs. Saan ba maganda mag-farm ng mobs? Dito ako nagpa-farm. Sa values. Dito. Alam niyo kung bakit? Kasi dito yung mga monster, nalambot lang. Tapos mabilis patayin. Dito ako nag-AFK mga 6 hours, 7 hours. Pagising ko, pero ng 400, mga 300, 400, depende. Pag 10 hours talaga, maximum is 600k. Yung nakukuha ko dito per day. Di na masama, di ba? AFK ka lang naman eh. Ngayon ko lang ito nalaman, ay hindi naman pala ngayon, mga 3 days ago. Bababa na tayo. Yan. Tingnan no. Pag skill 1 hit, tapos pag auto attack 2 hit. Yan, 102 gold. Sipin nyo na lang kung ilang ano. Swertihan kasi di ba? Ayan no. Minsan 98, minsan 102. Basta dito yung pinakamabilis para sa akin. Paano naman kung low level ka? Pwede ka naman dito sa ano, sa 22. Ito 22. Nervada Temple. Nervad Temple. Pag di mo pa kaya 2 hits, dito ka na sa Nervad Road. Pag di pa rin kaya dito sa slope. Basta yung goal mo is 2 hits. 2 hits dapat yung monster para mabilis. Pag skill sa akin, 1 hit na lang. Pero pag auto attack, minsan 2, minsan 3. Pero mostly 2 yan. Kaya ito yung pinakamabilis para sa akin na farming spot ng gold. Tapos, syempre, nagpa-farm ka ng gold, magtitipid ka ng gold. Iwasan mo yung refresh ka ng refresh dito sa, ano, dito sa orders. Kung meron na 2 chest, okay na yan. Wag mo na i-refresh. Kasi nagtitipid tayo nga ng gold. Syempre, yung mga essentials, kunin nyo, gastusan nyo. Basta, wag kayo, halimbawa, basta tawag dito. Halimbawa, nandito na kayo sa ditong spot na to, dito kayo nagpa-farm. Huwag kayo labas-pasok. Huwag kayo TP ng TP. Kung kaya nyo lakarin nyo. Then dito sa dungeon. Ito mga dungeon na to. Huwag kayo labas-pasok ha. Pag nakapasok nyo na, tapusin nyo na. Huwag na kayo lalabas, papasok, palabas, papasok. Pangit yan. Mauubos yung gold nyo yan. Then, palagi kayo magdalang pats ha. Kung alam nyo hindi kaya, para di kayo titipin na naman sa village, tapos babalik naman kayo doon. Hassle. Tapos, syempre, gagastusan nyo yung mga essential, kagaya nitong sa gold shop. Eto. Pakaswertihin tayo. Syempre, gagastos tayo dito. Dito sa normal, di mo na ako dito binibili. Medyo magastos kasi. Sakit sa bulsa. So, yun lang guys. Yun yung technique ko para makapag-earn tayo ng 1 million gold per day.